Tuesday po sa inyo lahat. At syempre kasama ko pa rin ang walang kakupas-kupas. Ang napakagandang si Kawen. Good morning, Good Kawen. morning, Miss Ricky. At sa ating mga taga-subaybay sa ASPN. Ayan, syempre lahat po na nakikinig sa atin sa Radyo Agila 1062. Yung mga nanonood po sa atin sa kanilang mga YouTube. At syempre saan pa ba? Sa mga Facebook, At mga syempre, social media platforms natin. At syempre ang inyong telebisyon, di ba? Yung mga depihit pa siguro. Meron pa sa mga Meron pa probinsya. ba nun ngayon? Hindi ko alam. Kasi alam ko ngayon, puro mga dependent Control na, na, di pero ba? ang hirap niyan pag wala kang wifi, wala ka na rin TV. Unlike Correct. dati, di ba? Basta meron kang depihit. Tapos Ganda kapag nga yung manual. walang signal, gagalawin mo lang yung Ayun. antena. O, diba? Gagalawin mo yung TV para mapanood mo. Lalabas ka pa ng bintana para ayusin yung antena. Ayan. So ito, Kaweng. Uy, Tuesday tayo ngayon. You choose to be, sige, ito lagi tanong. Pag Tuesday, you choose to be what? Wala, gusto ko lang maging masaya. Choose to be happy. Oo. Ayan. Ako choose to be grateful. Pero, grateful ka ba kahapon? Ay nako, ang Grabe. drama. Sabi ko na sa'yo, Grabe, marami diba? tayong aabangan. Isang araw lang tayo nagpahinga. Tapos, kakaiba yung nangyari kahapon sa Senado na naman, sa Senado serye. Sabi sa'yo Senate Flix talaga Grabe, may nagsigawan. Diba? Muntik na may nagsabunutan ba? May drama, may mga pinatayan pa daw ng aircon at Diba? saka ng wifi. Grabe. Ano ba yan? O, wala pa silang data. Pero yung aircon, kakaiba naman yun. Tapos, anong oras na sila natapos kagabi, di ba? Actually, hindi sila nag-session Hindi na nga. Pero yung mga minority, nagpaiwan sa session hall. No, ito po yung mga ano sa atin ay yung mga medyo nakatulog kahapon. Ang pinag-uusapan po namin ay yung Senado na naman, 'di ba? Pagkatapos ng barilan, habulan, 'di ba, arestuhan. Kahapon, arestuhan. Meron ulit arestuhan, may iyakan o May iyakan sigawan na, may pa. sigawan, muntik na magsabunutan. O Sabunutan sino kayo pa? mananabunot? De, muntik na. Ayan. Pero ayan, we choose to be happy, we choose to be grateful kasi tayo pa rin po ay nandito ngayon at tayo ay umaasa na sana naman, Kawing, matapos na. At saka gawin na nila yung mga trabaho Oo. nila. Ang dami-dami problema ng bansa, di ba? Correct, oo. O kagaya niyan, ang daming namumroblema dahil mataas na naman ang mga bilihin. Oo. O bagamat merong rollback daw sa presyo ng langis. Pero Ngayon, hindi naman nagro-rollback ang presyo ng mga bilihin. Oo, tapos hindi naman tumataas ang sweldo ng mga tao. Correct. At saka alam niyo po ba, sa bawat araw po na nawawalan tayo ng sesyon sa Senado, taong bayan ang nagdurusa kasi po binabayaran po natin ang kada araw na supposedly may sesyon. Tayo nagpapasweldo sa kanila. Yan. O actually, I think nasa 6 million po yata yung nawawala. I-double check ko mamaya, pero nabasa ko dati. Sa bawat araw, Na walang sesyon nawala sa Senado. silang sesyon. Kahapon, naghintay nga yung sabi nila 11B ba? Parang SB19 lang, ano? Yung 11B. SB11 SB11 o SB11. Pero ayun na nga daw, hindi nagpakita yung mayorya kasi parang nag-boycott ba sila? At saka may message daw sabi Ano message? nung isang Teka lang, senador. ano yan? Sabi, ang message daw kasi ni SP, Oo. SP Cayetano, sumama sila Ayun. na i-boycott ang Senado. Dahil Dahil sa pagka-aresto ba yan kay Senator Jinggoy? para daw ipaglaban ng independence ng Senado. pero may gusto akong soundbite kahapon. You lost that privilege. When you oo. lost the Kasi pinagpipilitan na Oo. dapat ay igalang ang institusyon. Kagalang-galang ba? Sa labas daw dapat arestuhin. Ay, nagtataka naman po ako, bakit gano'n? Halimbawa, ako ay ordinaryong Pilipino, no? Tapos ako ay may warrant. Pwede ko bang pakiusapan yung opisina ko na, uy, teka lang, huwag yung ko arestuhin dito, ha? Alam mo, medyo naguluhan ako Oo. kahapon, Miss Ricky. Kasi si Senator Jinggoy Estrada mismo nagsabi, hindi siya magpapakustody sa Senado. Oo. Nagpa-press con siya, di ba? Oo, nagpa-press con siya. In fairness to him, Tapos ang sabi naman ni, ang pinipilit naman ni SP Cayetano, i-custody siya ng Senado. So ano ba talaga? Pero nag-work ba yung kustudiya ng Senado? Yun nga yung sagot ni Secretary John Vic Remulla. Oo. You lost that privilege Yes, when you oo. allowed Bato to escape. Ayun lang. Tsaka bakit nga yun na nga, ako nga, sinasabi ko nga, ilan milyon ang Pilipino, ilan ba tayo ngayon? 120 million? 120 million. Plus, ano? O meron po may mga nakakasuhan, but they do have the same privilege at wala po silang
mga kasong kinakaharap na kasi laki po ng inaakusa sa ating mga senador At ngayon. saka may binabanggit na may certain period of parang penalty lang na pwedeng i-custody ka ng Yes, I think pag hindi Senado. 6 Pag hindi 6 years or yung- above, yun. Kaya, well, in fairness naman kay Senator Jinggoy, siya mismo nagsabi, Willing naman siya. I will defend myself, ayan. Pero, At saka pinasuspend niya yung sweldo niya. nako. Kasi para daw patunayan na hindi niya pinapakinabangan or ayaw niyang galawin yung pera ng taong ng bayan. taong bayan habang meron pa nakabibing kaso. Naku, ito na nga. 'Di ba? Yan, uso ay mga kahapon mga pangalan, Jinggoy, John Vic, J&J, o Alan nandiyan pa rin, Alan. 'di ba? Pero ito Kaweng. Uy, may mga Alam mo bagong ba? trending na naman ngayon. Nagulat ako kasi sabi ko, ano ba itong mga ito? Ito, kilala mo si Charmaine at si Vanessa. Alam mo, nagulat ako sino sila. Sino sila? Well, akala ko bagong love team. Akala ko may bagong teleserye. Talaga ba? Dahil ang Charmaine pala, alam niyo po ba kung ano ang Charmaine? Oh? Oh, Talaga? ang Charmaine pala ay pangalan na ng orange. Orange? Orange yung prutas, Orange di ba? the fruit? Orange the fruit. Ano ba yung Tagalog ng orange? Kahel. Kahel, di ba? Kahel, iba naman yung dalandan, Iba yung dalandan. Pero pagod na daw si orange, the fruit, tatawagin siyang orange. Kaya kung bibili ka sa grocery o sa palengke, wag mo siyang tawagin orange. Tawagin mo siyang, pabili po ng Charmaine. Charmaine? Oo, prutas na orange na nagsawa na raw tawagin orange dahil masyado na raw obvious ang pangalan niya at ang gusto niyang ipalit, Charmaine. Sosyal, may dating at ayon pa sa kwento, ipinapano tayo na raw para opisyal ang pagpapalit ng pangalan. Sino naman kaya nagpangalan sa kanya na Ewan ko ba? Charmaine, Sino ba di itong ba? batang to? Baka siya. Di ba? Ayan, Nagsasalita pa ang orange. O, di ba ikaw ang pangalan mo ay Mango? At tapos? O, Mango ka, di ba? Pero dilaw ka naman. Ay, oo. Ano ba? Obvious naman kasi sa akin, te, orange. Wala na bang ibang pangalan? Nakakaloka naman. May point ka dyan. Kasi ginagawa nila ng paraan niya mga yan. Agad. Nilalakad pa ang mga papers ni Charmaine. Ah, Huwag niyo talaga? paunahan yung prutas. Hindi magandang biro yan. Oh. Ayan, may Charmaine na talaga. Charmaine. Kaya pala pag nagpunta ka sa mga fruit stand, ang nakalagay na Charmaine. Totoo ba? Kailan ka rin nagpunta ng fruit May stand, mga Kaweng? ganon. Tingnan mo, pero nakita nga natin, diba nakalagay Charmaine, 20 pesos. Mura dyan ha. Mura, makapunta nga isang dyan. peraso Oo. Ito naman, Miss Ricky, hindi din natatapos ang kwento kay Charmaine. Meron pa. Dahil may isa pang nakisimpatya sa kanya. At alam mo kung ano naman ito? Ano? Ang langaw. Bakit? May bago rin siyang pangalan. Naiintindihan niya ang pinagdaraanan daw ni Charmaine Oo. dahil siya rin, simpleng langaw lang ang pangalan. Kaya Oo. kung siya ang masusunod, iba naman ang gusto niyang tawag sa Ano kanya. naman ang name niya? Vanessa. Wow! Kawawa naman yung may mga pinanganak na pangalan Vanessa. Baka ayaw na ng mga may pangalang Charmaine Ayaw at na, Vanessa. oo. Ano? Mas Kasi pag gusto ko- tinawag ka Vanessa, langaw Ay, ka lang pala. langaw. Oo, ang baho pa naman ng langaw. Ay, may amoy bang langaw, pero ang kadiri pa naman ng langaw. Correct, sa. Tapos, kaya ngayon po, usap-usapan na sa internet, sina Charmaine at Vanessa, ang orange na gustong maging Charmaine at ang langaw na gustong maging Vanessa. Uy, alam mo ba, meron pang ibang karakter na pumasok sa eksena, ha? Na naman? Sino naman po yan? Isang avocado. Wow. Na napagkamalang abogado. Saan ba nakukuha itong mga pangalan na to? At least medyo magkatunog, di ba? Ano naman ang balita kay At dahil abogado? ayaw na niya sa kanyang pangalan, gusto niya na siya naman na itawaging Melanie. Nako naman, talaga namang ibang klase po ang imagination ng netizens and content creators ngayon. Kaya kung may makita kayong orange, wag niya po siyang basta tatawaging orange, baka magtampo at sabihin, Charmaine po ang pangalan ko. Biglang nagsalita yung orange. di ba? At kapag may langaw na dumapot po sa pagkain niyo, huwag kayong magulat ha. Kung may sumigaw na, hoy, alisin mo si Vanessa sa ulam. Kawawa naman ng mga Vanessa. Ayan, ako, ang dami-dami talaga, malikot talaga ang utak ng mga Pilipino. Hindi ko alam kung pati sa abroad ganyan o dito lang sa atin. Parang sa atin lang. Meron Sa ba atin tayo lang, nabalitaan? Di ba Parang nagpalit? wala pa. Meron na Pero parang alam ko, meron ako isa na sa abroad. Si Jessica. Si Jessica. Oo. Ito naman para dun sa mga toddler na nagtatantrums. Naku, hindi mo mapaiyak. Hindi mo mapatahan. Ikwento niya yan. Sa halimbawa, pagka yung baby ninyo, yung mga toddler ninyo, nagwawala. Sigawan mo lang, Vanessa!
Vanessa! Jessica. Ay, Jessica pala. Vanessa lang. Nahawa na kay Vanessa. Jessica! Pero nasubukan ko siya ha. Effective siya sa mga bata. Kasi titigil daw po, no? Titigil yung bata. siya. Tapos Oo. parang hahanapin niya, nasan si Jessica? Sino nga si Jessica, no? Sabi ko nga, yung mga may pangalan na mga ganito, parang Kakaiba, yung magugulat na lang sila eh. Baka pag sinabi, Ricky, tumigil din sila. Ayan, anyway, kami po ay nagbibigay lang ng konting saya sa inyo dahil nga napakagulo pa rin po ng ating panahon. Kaya mamaya po, talaga namang mas bubusisiin pa natin kung ano ba yung nangyayari na talaga sa ating kawing. Ano, parang wala ng pag-asa. Parang pagpapahingahin tayo ng isang weekend. Tapos meron na naman. Oo, meron pa tayo abangan sa Webes. Kaya nga, ang nangyayari ngayon, parang every Monday, daming nakaabang sa Senado. Yun na nga. Oo. Kasi, uy, ano kaya ang mangyayari ngayong araw na to? Diba? Pero akalain mo kapag tignan mo nga ito, nakakalungkot. Dapat po si Vietnamese President, si To Oo. Lam, meron siya dapat na meeting with the Senate President kahapon. Hindi natuloy. Hindi na niya tinuloy. Hindi naman siya nagbigay ng official na pahayag, pero syempre ba naman. Eh, kasi busy. Kung meron ba namang si IDG doon, may arestuhan. Kung ako mismo yung security niya, siguro hindi ko na rin siya papapuntahin. Ay, nako. Kaya kahit po na meron tayong mga nakakalungkot na balita, gusto natin sumulan po ang ating araw dito sa ESPN with winning news. Mga winner pa rin. Para Marami pa rin makonting- naman mga good news kasi, Oo, di ba? dapat huwag natin kalimutan na mayroon pa rin tayong mga panalo news. Ito po, for example, mga kababayan, ako ito, 6 na Filipino scientists ang napasama sa prestigious Asia Scientist 100 list for 2026. Isahan po yan ng mga pinaka-influential researchers, innovators, and science leaders sa buong Asia-Pacific region. Kasama sa listahan si Dr. Romulo Davide, na kilala bilang Father of Philippine Nematology at nakatulong na sa humigit kumulang 70,000 Filipino farmers sa pamamagitan ng kanyang Farmer Scientist Training Program. Nariyan din si Dr. Marcela Navasero na tumutulong protektahan ang food security ng bansa laban sa mga peste gamit ang mas sustainable at mas matipid na pest management systems. Samantala si Dr. Mary Donabel Balela naman ay nakagawa ng eco-friendly solution laban sa oil spills gamit ang kapok fibers na kayang sumipsip na maraming beses na bigat nito sa langis. Aba, hindi rin po nagpahuli si Dr. Aurelio de los Reyes V or the Fifth na kinilala dahil sa kanyang mathematical research na pwedeng makatulong sa reproductive health at family planning. Kasama rin sa listahan si Dr. Gary Benico na tumutulong naman sa pag-monitor ng red tide at pag-aaral ng harmful microalgae para maprotektahan ang ating karagatan and fisheries industry. At syempre si Dr. May Ann Mata na gumagawa ng mahalagang research ukol po naman sa infectious diseases, mathematical biology at public health modeling. At ang mas nakabibili po. Kasama nila sa isa ng ilang world-renowned scientists lang naman at Nobel Prize laureates na si Susumu Kitagawa ng Kyoto University and Shimon Sagakuchi sa University of Osaka. Uy, congratulations sa mga scientists natin. Yun, Alam mo, hindi talaga. naman talaga nagpapahuli ang mga Pinoy. Diba? O kung sa yung mga bata, baka hindi nila alam yung traffic light. Oh. O, Pilipino po ang gumawa niyan. Yung red, yung stop, At saka yung go, ano, at saka yung go nag-develop faster. ng antibiotic, di ba? O, di ba? Tsaka ng penicillin. Penicillin. Oh, Marami pa invention yung mga Pilipino. Masiliksik nga natin yan dahil talaga naman mula po noon, hindi lang talaga siguro tayo nabibigyan ng mga pagkilala. Pagkilala. Kasi At nga, saka kasi dito sa atin, parang hindi interested ang mga kababayan natin na makinig ng good news. ayun na nga. Sabi nga natin kahapon, parang mas pinapakinggan nila yung mga fake news, misinformation. Kaya dito lang po kayo tumutok para talagang patas ang inyong mapapakinggan balita. At saka marami kami isi-share sa inyo na mga magagandang impormasyon. Eto naman, Oh. kung akala nyo futuristic na Oh. ang achievements ng ating mga scientists, wait till you see this. Oh, what is Dahil that? sa South Korea, hindi lang po tao ang rumarampa sa fashion show. Kayon, pati ang mga robots. Wow! Paano kaya sila rumampa? Naku, tingnan natin. Ay, paano yung kawin? Parang ang galing, mas magaling Ay, daw. hindi. Robot kay robot ka, tapos gusto mo ang Wow. mag-model, why not? Pwedeng-pwede. Humanoid robots at human models ang magkasamang rumampa sa isang futuristic fashion show sa Galaxy Robot Park sa Seoul sa event na
Oh, Mach Na Mach 33. 33, ano? Oo. Physical AI fashion show. At hindi lang sila nakatayo ha. Wow. Nag-pose. Paano ba mag-pose? Naglakad at Kunan niyo naman ng nakisabay video pa si sa Kaweng. choreography ang mga robots habang suot ang designer outfits. Buti pa sila naka-designer. Diba? Ayon sa organizers, layo ng event na ipakita ang posibleng future kung saan magkakasamang mag-interact ang tao at artificial intelligence sa araw-araw. At dito sa Pinas, meron ding robot na katulad niyan. Meron na? Napasyalan nyo na ba ang isang kakaibang museum sa Cabuyao, Laguna? Naku, sa Laguna pa, ha? Aba, may sumasayaw na robots na siguradong magpapangiti sa inyo. Ay, yan ba yun? Ito yata na Ay, yun. yun. Wow. Parang Hindi, nakakatakot rampa naman pa rin siya. to sa fashion show eh. Oo. Pero yun sa Cabuyao, ayan, Ayan no, yung sa sumasayaw. Cabuyao. Isa ito sa mga kakaibang pasyalan na pwedeng idagdag sa inyong travel bucket list. Kaya gusto nyo bang makita ng personal ang mga dancing robots na ito? Aba, pumunta na sa Katsap Museum sa Cabuyao, Laguna. Well, congratulations sa Laguna. Iisipin mo, sa Manila lang makikita yung mga high-tech, pero wag nating ismulin yung mga probinsya natin. Dahil marami po talaga dyan magagaling din sa mga probinsya, di ba? Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya nakakatuwa. Yung kaninang scientist po, nakita ko, 6 sila, no? Yung napasama. 5 doon ay taga-UP. Pero may isa doon na taga-probinsya din. So sana din, matutukan din yung edukasyon po sa outside Metro Manila naman. Kasi marami pong magaling na Pilipino. Hindi lang porket taga Manila. Ako po, pinanganak at lumaki sa Manila. Kasi ang akala, pag taga Metro Manila ka, ikaw na lang ang Oo, bida. ikaw na. Kasi, Kaya ang tawag ng mga taga-probinsya, Imperial Manila. Imperial Manila ba? Yung meron naman akong kakilala, kaibigan, sabi niya, malaking lupa daw ang Manila. Pero sila mismo, sabi ko nga, tayo lumaki kasi, di ba, natandaan nyo, Kaweng, may Manila centrism tayo. Ayun po, ibig sabihin, ayun yung mali nga pag-isip na pag taga Manila ay mahusay na. Magagaling na Ako po kaagad. ha, tubo, pinanganak at tubong Maynila. Pero ako masasabi ko, marami pong magaling na Pilipino sa iba't ibang parte ng ating bansa. Lahat ng Pilipino magaling, kulang lang na oportunidad. Oportunidad. Kaya, sana ay nang pagtuunan pansin ng Senado kasi meron pong ang dami nakabimbing na mga pending bills. Mga bills. So, oo nga, sabi nga po nung ng ibang senador kahapon, kaya sila pumasok ay para Magtrabaho na. Oo, meron po doon for education. Kaya sayang. Kaya ipanalangin po natin na sana po ay matapos na itong sigalot sa Senado. O, ito naman, hindi robot. Ito gusto natin to. Ay, Siya ay talaga? totoong Mr. Pogi. Ayan, mahilig ka po ba sa Pogi, Kaweng? Hindi lahat ng pogi. Para meron ng certain person Anong na type mo sa Pogi? gusto ko chinito. At chinito! Hindi tayo mag-aaway dyan dahil ayoko naman ng chinito. Ito po, umani ng paghangaon dahil ang gwapong doktor. Naku, ito yata Uy! para sa iyo to, Kaweng. Yan si Dr. Ryan Chung. Ay, ayan, Pogi ba yan, Oo Kaweng? nga, artistahin di ba? Chinitong-chinito. Matapos siyang tumulong sa isang pasaherong nawala ng malay habang nasa biyahe ang isang eroplano patungo ng Japan. Pilipino ba to? Oo, Pilipinang pogi nga. Hindi ako may sa chinito, pero ito, aminado ako, pogi yan. Ayon sa ulat, nang mag-anunsyo ang flight crew, kung may medical professional na sakay na pwedeng tumulong, walang pag-aalinlangan nag-volunteer si Ryan at kaagad na inasikaso ang pasyente hanggang maging maayos ang kalagayan nito. At dahil sa kanyang kabutihan loob at mabulis na aksyon, naging viral siya sa social media. Kaweng, tama ka nga, ang pogi nga. Tignan mo, At mukhang nag-workout si Doc. may At six kumakanta packs, pa. Kumakanta pa. Very Nakita mo, talented si Doc. Naku, teka lang, Bet. Alam mo na, di ba, lahat ng ating super panalo news i-guess natin. Ngunit, bukod po sa pagiging doktor, marami rin ang humanga dahil isa rin pala siyang musikero. Atleta na dating kinatawan ng Hong Kong sa athletics. Chinese pala siya. Chinese pala siya, hindi siya Filipino. Sa halip na puro papuri ang tanggapin. Sinabi naman ni Ryan na nais niyang gamitin ang atensyong matatanggap niya para hikayatin ng mga tao tungkol sa positibong pamumuhay at pagmamalasakit sa kapwa-tao. Diba? Ibig sabihin, Paano yan, Kaweng? makabuluhan siya. Paano kung siya dumayo dito siya sa ESPN at ating Dapat maimbitahan? i-interviewin yun. Lalo na pag nandito si Miss Pat, paano mahilig sa yan? pogi. Paano yan kung hanapin niya si Miss Weng? Sabi niya, Siyempre magpapakita ako sa kanya.
Ayan, Kaweng. Meron ka ba? Can you beat my story naman from Hong Kong? Oh. Aba, kung matagal mo ng dream, makita ang cherry blossom sa Japan, pero hindi pa pasok sa budget, aba, ang pambili ng plane ticket. Mahal kasi, di ba? Baka gusto nyo na dito lang sa Pilipinas, isama sa bucket list nyo ang 2 lugar na ito. Nag-viral kasi ngayon ang mga kalsada sa Bohol at Bukidnon matapos mamulaklak ng pink blooms na agad nagpaalala sa iconic Sakura season ng Japan. Sa Tagbilaran City sa Bohol, isang blooming Tabebuya rosea tree ang naging instant social media star matapos nagsain ng mga tao para magpa-picture at mag-video. Pero hindi lang Bohol lang may pas-Sakura moment. Sa Impasugong Bukidnon, muling namulaklak ang sikat na pink trumpet trees na sa tinatawag na Lover's Lane. Wow. Uy, Oo nga, kasi parang diba, K-drama, parang parang Oo. at least meron ng pwedeng puntahan na ganyan. Diba? At saka mukhang siya maganda. Ito nga, Kaweng. Alam mo, nanonood ka ba ng K-drama? O kagabi may inimpisan akong K-drama. Ano yun? Ganun eh. Nakalimutan ko nga yung title kasi parang inaantok na ako kagabi. Pero bukas, mamaya, papanoorin ko siya ulit. Tingnan mo, di ba, parang dati sa mga K-drama lang natin nakikita yun, or mga Japanese drama, di ba? Imagine mo, mantakin mo sa Bohol at Bukidnon, meron na pala. At saka sabi ng local government units dyan, parang gusto nila magtanim pa ng marami para mas maraming attraction lugar din, pa. ano? Kasi attraction nga yan talaga. At saka balita ko, although hindi pa ako nakakapunta ng Bukidnon, napakaganda ng klima nila dyan. Kumbaga sa Luzon, meron tayong Baguio na malamig. Dyan din daw sa Bukidnon, napakaganda rin ng klima. So perfect po yan. At sana ma-develop. Kasi balita ko po, ang Department of Tourism ngayon, ang talagang isinusulong nila is domestic travel. So ayan, sa mga LGU po natin, sana po ay talagang lalo niya pang mapaganda ang inyong mga kinasasakupan para hindi na tayo kailangang mag-travel abroad. Alam mo, yun ang ikinaiinggit ko sa ibang mga bansa, especially sa Asia, no? Yung kasama sa promotion nila, yung culture, at saka yung talagang iniingatan nila, yung mga tourist attractions nila. Minsan nakakainggit, sabihin na natin, inggitera tayo. Pero pag nagpunta ka sa abroad, halimbawa, dyan sa mga Asian countries lang, yung mga kapitbahay natin, ang dami mo makakasalubong na foreigner. Kasi, Dahil pinupuntahan talaga nila, dinadayo no? ng mga Oo. turista. Dito sa atin, may mga turistang dayuhan, pero hindi kagaya nung nakikita natin sa Saka ibang. parang piling-pili lang lugar yung pinupuntahan po ng mga foreigners. Ang tawag ni Patpi dyan, mga afam. Mga afa. Aba, Kaweng, ba't ka naghahanap ng afam? Ayan. Pero yun, sana nga po talaga ay magkaroon tayo ng better domestic tourism ngayon. So, kasi ito... Tsaka tourism infrastructure. Yes. So, the connectivity talaga natin yung problema. No? Kasi magaling ang Pilipinas, ha? Kasi tayo po ay wala kang language barrier, kumbaga. Because sabi nga nila... Kahit ang mga bata ngayon, kausapin mo, aslang pa pag kinausap Sino nga ba ito? ka. Napanood ko sa isang reel. Sabi niya, oy, wag mo ako matawag-tawag na kabayan. Kasi apparently, yung word na kabayan sa abroad, parang pick-up line na ngayon. Parang, hey, babe, ganon. Ngayon, hey, kabayan. Sabi niya, you speak English so well. Sabi nung influencer, sabi niya, kahit daw pulubi sa Pilipinas, marunong mag-English. Kaya kulang na lang talaga support. More support pa from the government. Ito naman po, Kaweng, ito marami nag-aabang. Dahil nga hindi natin alam, weather, hindi natin alam kung ano na ba talaga. Tayo ba'y magja-jacket o magpapayong o magsasando? Ito na po ang status ng ating panahon ngayon. Bahagya ng humina ang Bagyong Domeng na ngayon ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa kabila nito, patuloy pa rin itong palalakasin ang Southwest Monsoon o habagat na magdudulot ng pag-ulan sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Inaasahan din ang kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat sa Metro Manila natitirang bahagi ng Luzon at Western Visayas. Samantala, ang mga localized thunderstorms ay posibleng magdulot ng maulap na kalangitan kasabay ng isolated rain showers and thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa. Samantala, pwede pong maranasan ang pinakamataas na temperatura
na 30.4 degrees Celsius mamayang alas 3 ng hapon. At lulubog po ang araw mamayang 6:22 ng gabi. Sa kabila ng mga nararanasang pag-ulan, nakararanas na rin pa rin ng Danger Level Heat Index. Ang 20 lugar sa bansa kahapon, ay umabot po sa 46 degrees Celsius, ang pinakamataas na Danger Level Heat Index na naranasan sa Camarines Sur. Sa ilalim to ang danger level, pwede pong maranasan ang heat cramps and heat exhaustion. Pwedeng humantong sa heat stroke ang patuloy na pagkababad sa init. Kaya paalala laging uminom ng tubig at magdala ng panangga laban sa araw. Naku, ingat-ingat pa rin po. Kahapon po, Kaweng, di ba ang dami natin mga kababayan sa Canada? Oo. Kausap ko yung pamangkin ko kahapon, taga-Canada, nagreklamo. Napakainit daw sa kanila. Sa kanila? Oo, 5 pumunta sila 5 dito. degrees daw. Umabot daw ng 5 degrees. 5 degrees, pero pag pumunta sila dito. Tapos na heat stroke daw siya. Muntik na daw siya ma-heat stroke. Kaya uminom daw siya ng tubig. 5 degrees, sabi ko, pumunta ka dito, nag-52 degrees kami. Ay, nako. Meron po ba kayong good news naman? May good news tayo kasi umarangkada na nga kaninang umaga ang big time oil price rollback. Alas 6 po ng umaga, effective yan, ano? At ang ating ng rollback for June 2, 9.26 pesos sa diesel, 4 pesos and 76 centavos sa gasolina, at 10 pesos and 86 centavos sa kerosene. Ayon sa DOE, magandang balita ito dahil papalapit na tayo sa dating presyo ng langis. Wow! Bago ang gyera sa gitnang silangan na nasa humigit kumulang na 60 pesos. Sana ipatuloy na bumaba ang presyo ng langis. Sana nga, yan, good news po yan. Ay, nako, kaya siguro yan din ang dahilan. Ba't binalik na po ng gobyerno yung 5-day work week? Oo, kasi mas affordable na kahit na mataas pa rin po, mas affordable na kahit paano yung diesel at ang crudo po natin. At saka marunong na din magtipid kahit papano Oo, ang mga diba? kababayan natin. O, di ba kapag kausap po natin yung Regasco, yung sa LPG, no? Sabi nga nila, bumaba Mas daw bumaba 30% yung pong konsumo ngayon Consumption. sa LPG at gas po natin. Ito naman po, puntahan naman po natin ang ating lagay ng ating piso kontra dolyar at iba pang currency sa ginagamit ng ating OFWs dahil batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas kahapon, nagsara ang piso kontra dolyar sa halagang 61.74 pesos. May paghina ng 15 sentimo ang piso kontra dolyar kumpara sa naging palitan noong Biyernes sa halagang 61.59 pesos. Narito naman po ang palitan ng piso kumpara sa iba pang currency. Sa US dollar nga po ay 61.74. Ang yen po ay nasa 38 centavos. Sa euro, 71.72 pesos. Ang Hong Kong dollar po ay may palitang 7 pesos and 84 centavos. At ang rial ng Saudi Arabia ay nasa 16.38 pesos. At ang source pa rin po natin, ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At syempre, Kaweng, ito na nga dahil nga po sa umaatikabong mga pangyayari sa ating bansa simula kahapon, patuloy pa rin nga ang serye. Kaya, ito po ang ating pag-uusapang issue ngayong araw na ito. Umiinit po ang sitwasyon sa Senado dahil sa magkakasabay na issue ng impeachment case ni Vice President Sara. Ito po yung inaabangan po natin. Ang plunder case at pag-aresto kay Senator Jingo Estrada at ang umano'y pagtatangka ni Senate President Alan Peter Cayetano na pigilan ang pagpapatupad ng arrest warrant. Ano kaya ang kahihinatnan nito? Pag-usapan po natin ito kasama ang ating kaibigang political analyst, walang iba po kundi si Professor Malu Tequia. Issue number 2 po, Kaweng. Ang issue number 2 natin, kahapon lang pinag-usapan natin ang 3 estudyante na nagpasikat sa kanilang eksperimento ng isang astronaut lang naman sa International Space Station. At ngayon, live na natin silang makakasama sa studio. Kumustahin natin ang kanilang journey at alamin natin kung paano nakatutulong ang kanilang pag-aaral sa pag-unawa sa teknolohiyang ginagamit sa mga spacecraft at satellite. Makaharap natin ngayong umaga live ang mga huwarang estudyante mula sa Rizal Technological University na sina Ryan Andrew Donya, Rose Ann Cesar at Christopher Tumamak Jr. Ang galing naman ng mga bata. Naku, excited po ako talaga to. At ito talagang for sure magbibigay ng inspirasyon sa marami pang kabataan ngayon. Ano? At saka pag nakikita kasi ng mga kabataan na may mga ganitong
achievers na mga estudyante tayo. Oo. Kahit pa paano na, ay gusto ko din maging Diba? At pwede pala. May Ang inspire. Diba? Ang pagiging astronaut pala, hindi na lang para Sa yan mga mayayaman. Mayayaman or sa mga foreigners, sabi mo mga AFAM, di ba? Pwede na rin natin palang i-dream yan. At sana ma-inspire nila mamaya yung ating mga Iba pang legislature. estudyante. Ay, tsaka yun, mga ating mga legislators legislators. natin, ang ating mga hinalal na gumawa po ng batas para sa ating mga kabataan. Sana ma-inspire nila na magtrabaho na ulit. Kaya kami po Tigilan nyo na yan. tigilan nyo na. Kaya kami po ay magtatrabaho muna. At babalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Time check po natin. It's now 8:35 in the morning. At alam nyo ba na sa dami ng oras natin sa gadgets and computers, mas napapagod po ang ating mga mata. Buti na lang may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ng iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Oras pa rin po natin. It's still 8:35 in the morning at narito na po ang ating mga sinundang pangunahing news ngayon Tuesday, June 2, 2026. Nakadetine na po si Senator Jinggoy Estrada sa Quezon City Jail sa Payatas. Doon rin nakadetine si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. para naman sa kaso malversation kaugnay ng kontrobersya sa flood control. Kusang sumuko ang senador kahapon para harapin ang kanyang arrest warrant para sa kasong plunder na konektado rin sa mga maanumalyang umanong flood control project. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, inilipat sina Estrada Assistant District Engineer Dendril Cesar Cortuna, District Engineer Manny Bumagat Bulusan at District Engineer Arturo Lombres Gonzalez Jr. sa Quezon City Male Dormitory mula sa Sandigan Bayan matapos makumpleto ang lahat ng legal, medical, and custodial procedures. Dinala naman ang isa pang pinaaresto na si dating Public Works Secretary Manuel Bunuan sa Philippine National Police General Hospital sa Camp Crame dahil sa hypertension. Bago inaresto si Estrada, nagsagawa pa siya ng press conference sa Senado. Sinabi niya roon na may voluntaryo siya o voluntaryo na siyang susuko. Sinabi din niya na ilang negosasyon ang naganap kung saan hindi kahit umano siyang abandonahin ng Senate Majority Bloc na pinamumunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano kapalit ng pagbawi ng mga reklamo laban sa kanya. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Senator Estrada. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. Sabi ni Estrada, kalokohan ang mga kaso laban sa kanya na wala raw matibay na ebidensya. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na raw ang nagpatunay na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na siya ay nagpasok ng anumang insertions sa 2025 national budget. Narito po muli si Senator Estrada. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nasa naturang press conference din si Interior Secretary John Vic Remulla. Nagkaroon pa ng tensyon sa pagitan ni Cayetano at Remulla matapos ipilit ng Senate President na wag arestuhin si Estrada sa loob ng gusali ng Senado.
Ipinaalala naman ni Remulla ang nangyari sa kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nakatakas matapos umanong pigilan rin ni Cayetano na maaresto siya sa loob ng Senado. At approximately 3:30 p.m., I arrived at the Senate. Ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. Let's walk. See, let's walk. You arrest him here. You can arrest him right now. Sir! You can arrest him. This is the Senate. This is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not for me. That's for the Senate, sir. Sir, it's for the Senate. For the country. Sir, pumayag ka na kanina. Pumayag ka na right now. Ang narinig niyo po ay ang tinig ni Senate President Alan Peter Cayetano habang nakikipag-usap po kay Secretary John Vic Remulla. Ito na ang ikatlong beses mula noong 2001 na ipinaresto ng Sandigan Bayan si Estrada para sa plunder. Napawalang sala siya sa dalawang naunang kasong plunder na konektado naman sa wedding scandal noong 2001 at sa pork barrel scam noong 2014. Sa ngayon ay inaakusahan siya kaugnay ng 573 million pesos na kickback umano mula sa mga flood control project. Samantala, itinanggi naman ng Malacanang na may kinalaman ito sa mga problema legal ni Estrada. Narito po ang pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Is it not the other way around? Dahil ngayon, ang bumubuo halos na majority, sila yung merong issue. May mga kaso na nakaabang, di umano. At sabi nga natin, wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano ay mayroon na silang mga issues na kinakaharap. So, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi, baka sila yung namumulitika at hindi ang... yun po yung nakikita natin. Dahil sabi nga natin, hindi ito bago. Last year pa po nagkakaroon ng pag-iimbestiga. So, kung last year din po na may-mention na yung kanilang mga pangalan. So, paano po magkakaroon ng pamumulitika ang ehekutibo kung ito'y dumadaan sa tamang proseso at tamang pag-iimbestiga? Tandaan po natin, ang Ombudsman po, ang Office of the Ombudsman ay hindi po hawak ng Pangulo. Independent constitutional body. Yan po ang tinig ni Yuse Claire Castro. Kaweng, ano sa palagay mo? Alam mo, hindi na ako makapagsalita ng iba pa dahil sa nakikita na natin kung ano yung itinatakbo nila, no. Parang ang nakakalungkot lang kasi masyadong natutuon ang pansin doon sa mga, sabihin na hindi naman maliliit na bagay, pero nasa sideline yung yung attention ng mga mambabatas natin sa dapat talaga nilang pagtuunan. Ano bang trabaho ng mga legislators? Gumawa ng batas. Gumawa ng batas. Well, kasama rin sa kanilang mandato, I think, yung pagiging judge, di ba? Pag may impeachment trial. Pag may impeachment. Pero ang tanong nga, matutuloy pa ba yung impeachment? Dahil nga ngayon, ang dami ng parang sidelines nga na nangyayari. Yun pa nga yung isang tanong dyan. Ang prosecution panel ng Kamara, nagmamatsyag lang sila kung ano mangyayari. Pero naghahanda sila dun sa magiging trial. Ang tanong, matutuloy ba ang trial? Ayun na, nakaabang po tayong lahat sa Huwebes, ano? Sa Huwebes, ang mangyayari naman sa Huwebes, yung hearing ng flood control sa subcommittee ng Blue Ribbon Committee. So, ayan yun din, pa ang that's isa. also part of their mandate, supposedly. Pero ito nga, dahil po sa mga drama at mga serye, I think this is unnecessary po di ba? Yung ganyan, dahil I think panahon pa po, ito, kung kayo po ay magsasaliksik, ano pa rin po ni Salonga, Jovito Salonga, ang dami na pong pinagdaanan ng Senado, it was an August chamber. These were, kumbaga nire-respeto Kaya po may comparison dun sa mga former senators na ang pagpapalarawan ng marami ay mga true statesmen. Statesmen, oo. Sa nangyayari ngayon. So, depende kasi yan sa paglipas kasi ng panahon, hindi natin alam kung bumababa ba ang kalidad ng mga politiko natin. Kasalanan ba natin yun, Kaweng? Kasalanan ba ng mga botante yan? Tayo naglalagay kasi sa kanila diba? So, mamaya po siguro mas maganda natin pag-usapan yung kasama po natin si Professor Malipikia, no? Para sa kanyang analysis po. Kung bakit na nagkaganito ang ating Senado. Ayan,
Ayan, and speaking of Senate pa rin, nakansela po ang plenary session ng Senado kahapon. Matapos nga na hindi sumipot ang mga miyembro ng mayorya na sinundan naman ng pagdedesisyon ng mga nasa minorya na umalis na rin. Mahigit 2 oras na pinatunog ang Senate quorum bell simula alas 4:50 ng hapon bago nagdesisyon ng 11 minority senator na lisanin ang session hall. Hindi nagpakita sa sesyon sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senate President Pro Tempore Senator Lauren Legarda at sina Senador Pia Cayetano, Francis Escudero, Joel Villanueva, Rodante Marcoleta, Robin Hood Padilla, Bongo, Aimee Marcos, Mark Villar at Camille Villar. Nananatili namang nagtatago si Senador Ronald De La Rosa. Sinamahan ni Senate President Cayetano si Estrada noong inaresto ito ng Criminal Investigation and Detection Group pasado alas 3 ng hapon. Huli ring nakita si Marcoleta, Aimee Marcos at ang magkapatid na Villar sa press conference ni Estrada. Bandang alas 6:20 ng gabi, naglabas ng pahayag si Cayetano kung saan hinamon nito ang minorya na hayaang manahimik ang Senado kasunod ng pag-aresto kay Estrada. Sa isang pahayag, hinikayat naman ng minority ang tinaguriang Solid Block 11 na iba pang mga senador na tutukan ang trabaho sa Senado. Iginit nila na boycott ang ginawa ng majority bunsod ng pagkakaaresto kay Estrada. Inakusahan pa nila ang kasalukuyang liderato ng Senado ng paulit-ulit na pagbabaluktot ng katotohanan. Bigyang diin pa ng minorya na maraming naiwang mahalagang hakbang dahil sa boycott ng mayorya, kabilang ang Magna Carta of Barangay Health Workers, Anti-Hospital Detention Bill at iba pa. So mahalaga pala yung mga nakabinbin na mga Ayun na nga. panukala. Ayun na nga yung sinasabi nila. Kaya, tapos, nabalita mo ba yun? Napatayin daw siya ng aircon? Yun yung na-interview si Senator Raffy Tulfo na pinatayan daw sila ng aircon sa session hall. Hindi naman kaya brown Pati out lang. wifi. Ibig sabihin, wala silang generator. Wala generator. Samantala po sa iba pang mga balita, tinalakay naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United States Secretary of State Marco Rubio ang bilateral security, mga prioridad sa ekonomiya, mga nangyayari sa South China Sea at mga agam-agam ukol sa enerhiya sa rehiyon. Nagkausap po sina Pangulong Marcos at Rubio sa telepono kahapon. Ayon sa US State Department, muli ring pinagtibay ni Rubio ang paninindigan ng Washington sa Luzon Economic Corridor at sa alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa isang social media post, isinarawan ni Pangulong Marcos na produktibo ang pag-uusap nila ni Rubio. Magkaalyado ang Estados Unidos at Pilipinas sa ilalim ng 1951 Mutual Defense Treaty. Pinalawig ng dalawang bansa ang kanilang kooperasyon sa pamamagitan ng mga inisyatibang nakatuon sa pagpapalakas ng seguridad sa rehiyon, ekonomiya at iba pa. Kasalukuyang nagtutulungan ang dalawang bansa sa pagtatatag ng Luzon Economic Corridor na isang international infrastructure and supply chain initiative na nakadisenyong konektahin ang Subic Bay, Clark, Metro Manila at Batangas. Samantala, muli ring pinagtibay ng Pilipinas at Vietnam ang kanilang Defense Cooperation Agreement. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnamese President To Lam ang paglalagdas sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of National Defense at ng Ministry of National Defense ng Vietnam. Dumating sa Pilipinas si President Lam para sa 2 araw na state visit. Nabuo ang kasunduan habang patuloy na hinaharap ng Pilipinas at Vietnam ang mga hamon sa South China Sea kung saan parehong claimant ang dalawang bansa. Nagtatag ang Pilipinas at Vietnam ng strategic partnership noong taong 2015. Ginawa itong enhanced strategic partnership kasunod ng pagbisita ni Lam. Samantala, pinakansela naman ng Vietnam ang nakatakda salang pulong ni Senate President Alan Peter Cayetano at President Lam. Walang tinukoy na dahilan para sa kanselasyon. So si Vietnamese president pala ang nag-cancel. Ayan, in-advise po nila yung International Relations Department ng Senado, pero walang binigay na official reason kung bakit. Pero kawin Obviously. naman. Diba kung alam mo magka-lockdown, magkaroon ng barilan, Baka ma-lockdown dun si, Diba, in the si international- President Lam. Tsaka sa international news po, di ba, na headlines na tayo. Kung ikaw ba naman ang presidente, di ba, 2
dalawang araw ka na nandito. Ma-lockdown ka pa ng ilang oras, di ba? Oh, ito pa yung isang inabangan sa Senado kahapon na nagsumite na ng tugon ang defense team para sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment na kanyang kinakaharap po. Ayon sa tagapagsalita ng legal team ni VP Sara na si Attorney Michael Powa, nais silang maibasura ang buong impeachment case. 4 po yung articles of impeachment na yan. Pero tinik din niya na anuman ang mangyari, nakahanda silang dumepensa laban dito. Binigyang diin pa ni Powa na dapat mabura ang impeachment case dahil maraming depekto o pagkukulang sa proceeding ng House Justice Committee. Ang naturang komite ang magsasagawa ng pagdinig sa impeachment ni VP Sara. Iginit ng defense team na nagsagawa ng paglilitis ang komite, gayong ang Senado lang ang maaaring gumawa nito. Inakusahan din niya ang Committee on Justice ng predetermined impeachment. Binitikos din nila ang mga ebidensyang iniharap sa mga pagdinig. Ayon kay Powa, walang kasamang ebidensya ang mga reklamong tinukoy sa mga impeachment article. Lumabas niya ang mga ebidensya sa pagdinig mismo ng komite. Kontraan niya ito sa panuntunan ng patas na proseso. At narito po ang pahayag ni Attorney Michael Powa. Na sinasabi namin meron ngang infirmities yung naging proceedings. That's why we feel that it warrants dismissal. Also, we have raised our objections on the alleged pieces of evidence against the Vice President. By the way, that sinasabi nga natin, and we have to reiterate, yung mga pieces of evidence na yan na hindi naman naka-attach sa original complaints. And itong mga pieces of evidence na to ay nakalap lang noong ongoing yung proceedings ng Committee on Justice and after we have filed our answers. Yes, because as far as we're concerned, we're very confident with our legal position. We are very confident that wala namang nagawang impeachable offense ang ating Vice Presidente. But these things will be threshed out. It will depend on the pieces of evidence that will be presented, the witnesses that will be presenting those pieces of evidence. So, hindi natin alam, susunod lang tayo kung ano yung magiging schedule, no? But tayo, we are ready to confront all of these allegations. Samantala, lumabas sa pinakahuling survey ng Okta Research na 7 sa 10 Pilipino ang sumusuporta sa impeachment trial laban kay VP Sara. Tumaas ang porsyento ng mga Pilipinong nagsasabing dapat humarap si VP Sara sa impeachment trial sa Senado sa 74% noong April mula sa 69% noong nakaraang Marso. 21% ang hindi sang-ayon dito habang 4% naman ang walang desisyon sa usapin. Pinakamarami ang sumusuporta sa paglilitis sa Senado sa Visayas na nasa 82%. Kasunod nito ang National Capital Region na nasa 81% at Balance Luzon na nasa 77%. Pinakamataas naman ng pagkontra dito sa Mindanao na nasa 41%. As expected, Mindanao yun eh. Oo, pero we have to make a clear distinction lang, important distinction for me, Kawing, ito nga, nakalagay sa Okta Research na 7 out of 10 Filipinos supportado Ang po pabor, yung oo. impeachment. But it doesn't necessarily mean na hindi po automatiko na they are for conviction. For conviction. Hindi, What kasi they ang importante kasi, makakita natin kung ano ba yung pinagmumulan nitong impeachment na ito. Ebidensya? Batay ba sa ebidensya? O ano yung mga Tsaka importante basihan? din po, I think, ang mensahe po nitong survey na ito ay ang gusto po ng publiko na makita ang due process. Ng paano ba, ayun na nga, ebidensya po ba ito, di ba? Hindi yung puro bato ng Tsaka putik. ito yung tamang pagkakataon para maipakita ni Vice President Sara yung side niya dito sa storya para mapatunayan niya kung mali ba talaga yung mga alegasyon na At ito. saka kahit po si Attorney Powa po dati nung sa naging panauhin natin, excited po sila na mag-umpisa na sa Senado para mailahad na nila at maipakita nila yung mga ebidensyang hawak nila. Nakita niyo, mali-malita po yung bit-bit nila. Ilang maleta yung dala nila. Libo-libo po yata At yung mga documents na meron sila eh. Sa pananaw ng depensa sa House, hindi sila nabigyan ng tamang proseso, ng tamang pagkakataon. Dito sa Senado, for sure, makikita natin na ito talaga yung mga bagay na yan. Yung hinahanap nila sa House, malamang dito nila makuha. Ayan diba? po. At saka ito, never naman nila pong in-acknowledge na proper venue ang House of Representatives. So, ayan, aabangan po natin yan din.
Sige, habang po tayo nag-aabang, nako, ito exciting news po dahil may mga bisita po tayo ngayong umaga na ito. Pero surprise muna yan dahil magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN pa rin po, and our time check now is 8:56, and this is brought to you by King's Herbal Plus, the most iconic and trusted food supplement brand in the market. Made from 100% natural and organic ingredients, it contains 80 powerful components, a blend of fruits, herbs, and vegetables carefully combined to create a dynamic liquid supplement that helps your body get the nutrition it needs to stay healthy. King's Herbal Plus is a proudly locally manufactured product. May kumpletong nutrisyon, kapartner sa araw-araw na sigla at proteksyon. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, araw-araw. Oras po natin, it's now 8:57 in the morning at tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbabalita. Binuhay ng Kuwait ang mga air defense nito bilang tugon sa bantaan ng mga atake sa pamamagitan ng mga missiles at drones. Hindi naman tinukoy ng militar ng Kuwait kung saan nagmumula ang mga pag-atake. Muling tumaas ang tensyon sa gitnang silangan kasunod ng mga bagong pag-atake ng Estados Unidos sa Iran. Ayon sa isang opisyal ng Estados Unidos, nagsagawa muli ng mga pag-atake ang puwersa ng Amerika sa isang military site na pinaniwala ang banta sa US forces at commercial maritime traffic sa Strait of Hormuz. Sinabi naman ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na inatake nito ang isang US air base kasunod ng pag-atake ng Estados Unidos sa labas ng Bandar Abbas Airport. Samantala, nilinaw po ng Iranian Foreign Ministry na wala pang kasunduan na naisa sa pinal sa pagitan ng Washington at Tehran. Ayon sa tagapagsalita nito na si Ismail Bagay, fake news ang impormasyon na pumayag na ang Iran sa isinusulong na kasunduan ng Amerika. Sa kabila nito, nananatili ng bukas ang Tehran sa anumang negosasyon para matuldukan na ang digmaan sa rehiyon. Tinawag din ni US President Donald Trump na fake news na lumabas sa mga ulat na ang nuclear deal niya para sa Iran ay walang pahayag ukol sa nuclear weapon. Anya, maliwanag na nakasulat sa kanyang kasunduang hindi dapat magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Isa sa mga probisyong pinagtatalunan ng Washington at Tehran ay ang pagkakaroon ng nuclear weapon ng Iran na ayon po sa mga war experts ay lalong nagpapatagal sa pagsasapinal ng kasunduan ng dalawang bansa. So, kanya-kanyang accusations of fake news Diba? ang Iran at saka ang US, ha? So, hindi lang dito. Ito lang po kasi si Tatay Trump makapagbigay ng press release agad. Kaya nga. Eh di nag-react po ang Nagmamadali ang Tehran, kasi. ano? Ayun. Minamadali niya kasi talaga magkaroon ng agreement. Kaso, hanggat hindi talaga natitrash out yung issue ng nuclear weapon. Naku, parang mas mahaba rin po yung Oo, drama yun sa kanila, di ba? Dahil kung baga, ang Iran ba At least dito sa atin, ang awayan bunga nga lang eh. Sa kanila, may missile eh, di ba? Oo, sa atin naman nagkaputukan din, pero lang, warning shot. Warning shot. Eto naman, medyo tayo parang human interest story tayo ngayon. Kasi, nakaligtas po ang isang bata sa Barangay San Roque, Virac, Catanduanes mula sa pagkakatuklaw ng ahas dahil sa asong alaga ng kanilang pamilya. Ayon sa mga ulat, nakaligtas ang 2 taong gulang na bata matapos harangin at pigilan ng aso ang pag-atake ng isang Philippine Cobra. Ikinuwento ng nakakuha ng video ng insidente na muntik nang matuklaw ang bata pero alerto ang aso at napigilan nito ang paglapit ng cobra. Agad namang rumesponde ang netizen na si Feliciano De Leon Jr. para hulihin ang cobra. Ibinalik din kalaunan ng DNR Catanduanes ang cobra sa natural nitong tirahan o natural nitong tirahan, natural habitat niya. Yes. Naku, Nakakatakot yun, no? Di ba, tingnan mo naman, at na-videohan pa nila. Kaya nga. Kung ako, tatakbo na lang ako. Di ba, may panahon pa sila mag-video. Delikado naku. yung cobra, di ba? Oo. Sabi nga nila, yung sawa, may laban ka pa. Ang cobra, pag tinuka ka na daw. Tinuka ba yun? Pag Deadly siya eh. Oo, Pero yung aso bantay talaga. Oo, iba po yun. So, para meron kaming alagang pusa. Si Salem. Hi, Salem. Good morning. Nakasakala mo. Ayan si Salem. Meron po nakapasok. Hindi naman cobra.
Pero kasi Yung may maliit marami po na kaming mga- gardens oo. doon. Hindi ko alam ba't nagkaroon ng para maliit na ahas. Nagulat kami, patay na. So, maliit lang siya, pero alam mo yun, it's a small thing talaga. Iba pa rin talaga yung may mga May alaga. alagang hayop po. Na magbabantay talaga. Oo, No? ayan. Kaya thank you, Salem. Kaweng, meron ka pa yata isa Ito pang naman, balita. isang 11-month-old na bata o sanggol ang namatay naman matapos po makailang ulit ihampas ng ulo sa sahig Ay, naku. ng kanyang tiyahin sa QC. Aba, Grabe. nakakainis itong balitang ito. Naagnas na po habang nakasilid sa isang sakong bag ang bangkay ng 11 buwang gulang na sanggol nang matagpuan ito ng mga tauhan ng Quezon City Police District sa ikalawang palapag ng inuupahang bahay ng suspect. Ayon sa pulisya, pasado alas 8 ng gabi noong May 13 nang magtungo sa himpilan ng suspect at iniulat na dinukot umano ng 2 lalaki ang sanggol. Aba ay gumawa pa ng kwento. Ngunit nang suriin ng mga otoridad ang mga CCTV sa lugar, wala sila nakitang anumang ebidensya na sumusuporta sa alegasyon ng suspect. Dahil dito, nagsagawa po ng masusing investigasyon ng mga polis upang beripikahin ang kanilang salaysay. Pagpasok sa loob ng bahay, agad na umalingasaw ang masangsang na amoy sa mga polis hanggang sa mapaamin nila ang suspect. Babatay po sa investigasyon, selos daw ang pangunahing motibo ng krimen. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Criminal Investigation and Detection Unit o CIDU ng ang suspect at naharap sa kasong murder. Aminado ang suspect sa kanyang nagawang krimen. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad habang inihanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa suspect. Selos bakit yung selos. bata ang pinagbuntunan? At saka tsahin yan. Ano ba, meron bang Oo. ibang story yan? Bakit sa ano sino ang pagsisalosan niya? nakakainis doon, di ba yung iba hirap na hirap Oo, yun na magkaanak. nga. Tapos pag buhay yan eh. Oo. Ito po lagi sinasabi ko talaga, every child is a blessing. Diba? So ito, nakakagalit yan. Dahil, number one, nasan yung mga magulang naman ng bata kaya? Ayun pa ang isang Diba? tanong doon. Bakit hinayaan? Nasa abroad. Nasa abroad. So Oo. nag-aalaga yung tiyahin. Yung tsahin nag-aalaga, kayo nagseros yung tsahin na kung masalimuot po ang kwento nito ha. Pero ang whatever the kwento is, ito po talaga, ang bata talaga ay walang kasalanan. Oo, hindi hindi dapat ginagawa yun. Oo, tsaka ang bata ba, meron po ba silang Walang choice? laban yun. Kung may choice ba sila na ipanganak sa mundo? Kumbaga tayo po bilang mga adults ang may choice at may responsibilidad. Responsibilidad na alagaan sila. talaga na alagaan. Kaya don't do drugs. Ayan ang po ang sasabi ko. Time check. It's now 9:06 in the morning. Nandito pa rin po kayo sa ASPN in a season of sharing and connection. Ka-Flash. This month, let's celebrate the simple joy of sending packages wherever you may be in the Philippines. From heartfelt parcels to important deliveries for loved ones, Flash Express is here to support every shipment. Enjoy shipping that's easier and more affordable with Flash Express. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbabalita. At ngayon po ay balitang sports naman po tayo. Christopher Papa wagi sa men's singles sa Palawan Open. Si Philam Netter, Christopher Papa ang kampiyon sa men's singles ng Palawan Open Tennis Championships 2026 matapos talunin si Alberto A.J. Lim Jr. sa score na 6-4, 6-4 sa finals na ginanap sa Rizal Memorial Tennis Center. Ipinamalas ni Papa ang matatag na laro sa kabuuan ng laban upang maiuwi ang titulo. Bago ang finals, pinatalsik din niya ang Indian top seed na si Digvijay Singh sa semifinals para makausad sa championship match. Sa women's singles, si Daniel Matis ang naging kampiyon matapos manaig laban kay Marian Capatosha sa score na 6-2, 6-6, 6-5 sa finals. Samantala, sina Francis Alcantara at Christopher Papa po ang mga kampiyon sa men's doubles habang sina Steffi Aludo at Teniel Matis naman ang nagwagi sa women's doubles. Sa mixed doubles na naig ang tambalan ni Francis Casey Alcantara at Marian Capatosha laban kina Daniel Matis at Ronald Joven. Bukod sa 2 million pesos na premyong nakataya, nagsilbi rin nga pagkakataon ang torneo para sa mga lokal na manlalaro na masukat ang kanilang kakayahan laban sa mga dayuhang kalahok at makakuha ng mas mataas na antas na kompetisyon. Ayan, congratulations. At kawing, ito lang ha, maisigit ko lang, excited na po dahil si Alex Ayala, makakatambal niya po si Venus Williams. Alam naman natin sikat yan. So ayan, marami po tayong abangan. Pero bago po yan, time check muna.
It's now 9:08 in the morning at saktong-sakto po dahil kasama na po natin ang ating kaibigan, ang napakatinik, wala rin kupasto, Professor Malu Tequia, isa pong political analyst, so talaga namang nakaantabay po kasama natin mula na magsimula pa itong Senate serye. Maganda umaga po, Prof. Good morning Malu. po, Prof. Good morning, Prof. Hello, Morning. good morning. Ricky and Miss Weng, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa mga nanonood at nakikinig. Ayan, Prof. ayan. Malu. Nako, thank you po for joining us dahil syempre wala kami gustong ibang tawagan kapag ganito nga na meron na pong umiinit na naman na issue dito po sa ating politika. Ma'am Malu, kung ako po ay ordinaryong Pilipinong nanonood ng balita, di ba, nagkaroon ng putukan, nagkaroon ng rambulan, nagkaroon ng impeachment, halbulan. Ayan. Ano na po ba nangyayari sa Senado? Kailan pa po naging ganito ang Senado? Oo, Ricky, no, bilang ikaw ay nagtrabaho rin dyan at ako ay nagtrabaho at si Miss Weng ay nag-cover, naalala ko yung nakikita ko si Miss Weng sa Senado, no? Siguro pag kinumpira mo siya from the 1987, ang laki na ng pinagbago. Iba na po. Oo, at saka yung kultura, yung pagsasalita, yung pakikipagkaibigan. Ngayon talagang grabe yung partisan politics, no? Nakakalungkot dahil yung walkout na simulan ng May 26, nawala ng quorum to do business. Kahapon, parang return yung favor na ginawa ng minority. So si majority naman ang hindi nagpakita. No. At ang balita ko, mukhang hanggang Wednesday na yata yung gagawing hindi pagpapakita. Alam mo, siguro tayong taong bayan, kailangan nating i-remind ang ating mga elected representatives, whether Congress or Senate, malaking bagay yung showing up. No? Malaking bagay. Kasi tayong mga Pilipino, kahit na tayo'y nahihirapan, kahit na tayo'y we're making do kung magkano man yung value ng sweldo natin ngayon dahil sa problema sa buong mundo at sa ating ekonomiya, we still show up. Yes, no? oo. Mahalaga sa isang institusyon na deliberative yung consensus at compromise. Baka naman pwedeng pag-usapan nila ito, di ba? At ganun din sa executive na wag naman gawing, pakikialam sa Senado. Baka among our leaders pwede nilang mapag-usapan paano ba natin i-break yung impasse. Kasi yung impasse ngayon, 11-11 sila eh. So you really need one from both sides for the majority to have quorum, and for the minority, siguro ang ina-avoid yung minority ang maging majority. Hindi sana umabot ng ganon kung hindi ang executive naman sobra ang panghihimasok sa equal branch, no? Hindi una nangyari ang nangyari kahapon kay Senator Jinggoy Estrada, nangyari rin yan nung Senate President si Salonga sa kaso ni JPE, no? Oo, no? Natatandaan natin, pumasok rin dyan si then NBI, si Alfredo Lim, no? To effect an arrest, pero nakiusap si Salonga, wag kung may session kami, wag sa institusyon ng session. Senado. Pero, yes. Tradition yun. Diba? Yun nga, pero ito, diba, it's interesting, ma'am, that you would say that, kasi nga, from Jokno to Tanyada to Salonga, kahit po yung impeachment case ni President Erap at saka ni Justice Corona, no? Ang nangyayari po, ang sistesa sa Senado, magkakaroon sila ng bangayan, magkakaroon sila ng debate, diskusyon. Pero pagkatapos nun, sabi rin po mismo ito ni PBBM, magkakapi na sila. It's a gentlemanly thing, So, walang personal. Walang personalan po nangyayari. Unlike ngayon, so ano po ba talaga nagiging problema? Nagkaroon po ba talaga ng, kumbaga, nagmamatigasan na ba sila? Nagkaroon po ba ng pagbaba sa kalidad po ng ating mga politicians ngayon? Nagkaroon ba ng pagkakaiba sa kultura po natin ngayon? Or
talagang pong kasalanan po ba ito ng taong bayan? Ito po ba yung mga deserve natin dahil tayo naghalal sa kanila? Naku. Well, siguro, Ricky, lahat yun, no? The Senate is a reflection of our times, no? It is a reflection of the kind of voters we have. Having said that, it is also incumbent upon the legislators, the senators, to always look for that common ground. Yun yung nakita ko nung ako'y nagtrabaho dyan. Parating nag-uusap, parating naghahanap paano ba natin ito maipapasa, paano ba tayo magsasama-sama dito. Sa tingin ko naman yung amendment sa rules, pwedeng i-refer muna sa committee o nag-usap-usap sila. Kasi dati ang committee works. Yes, Ang plenaryo, planchado na lahat ang desisyon. Iline-reflect lang sa plenaryo para sa records. Ngayon, parang walang less ang reaching out. More ang dito ako sa minority. Dito ako sa majority. Parang ganon na talaga nagsusubukan. Siguro maanghang itong mga palitan ng Senate President sa administrasyon na ito dahil nakaapat na eh. Oo. From Senator Zubiri to Escudero to Soto to Cayetano. Apat na pagpapalit, no? At yung pagpapalit hindi naman hindi na masaya yung mga members eh. Hindi na masaya because of the insertions that are being made. So, bakit inalis si Zubiri? Bakit inalis si Escudero? Bakit inalis si Soto? Yung kay Soto, more of dun sa flood control, the way it was handled. Dun sa unang dalawang senador, na Zubiri and Escudero, it's all about the GAA. Ngayong itong kay Cayetano, mahirap yung posisyon ni Senate President Cayetano kasi kailangan niyang protektahan yung institusyon. Kasi nga, nailagay siya dyan, not through, not necessarily blessing, pero lahat na bulaga. No, lahat nagulat nung siya ay naging Senate President at nagulat yung pamamaraan kung paano siya naging Senate President. Having said that, kasama siya sa majority. So, ang deliberative body operates on the principle of the majority. So, we just have to respect that. Doon sa nangyari po kahapon, Prof, kasi doon sa sinasabi ng minority, mismong si SP ang nanawagan sa kanila to boycott the Senate, yung session nila kahapon, para samahan daw si Senator Jinggoy at para ipaglaban ng independence ng Senado. So, may basehan po ba yun na parang ang SP pa mismo magtatawag ng boycott para dun sa kanilang sesyon? When traditionally yung SP ang nagre-reach out, no? Sa tingin ko kaya ginawa yun ni Senate President Cayetano is to show indignation of what happened. Kasi pumasok sa loob ang isang ahensya ng executive branch, ini-insist na i-affect ang arrest, ini-insist pamposasan. So, talagang napilitan sumama ang majority just to make sure na okay si Senator Estrada. In fairness to Senator Estrada, sinabi niya na I'm not seeking congressional cover. Oo, sinabi rin niyang wag akong sweldohan. So makikita mo yung pagkakaiba ng De La Rosa at Estrada. Si De La Rosa nag-seek ng cover, si De La Rosa continuous yung kanyang salary and benefits. Itong isa hindi. Alam mo ang telling doon, Miss Weng, yung sinasabi ni Senator Estrada na per LBRMO records, wala siyang insertions. So, pag hinanay mo yung lahat ng mga yan, again, dadaan sila sa hukuman.
yun naman ang best way to prove your innocence. Yun nga lang, hindi maganda yung nangyari dun sa pagpasok sa institusyon. At saka telling rin yung sinabi ni Senator Estrada na may mga tumawag. Alam mo, ang mga senador, that's a closely knit organization, closely knit family. Lalo na yung pinagdaanan nitong kasalukuyang majority. Kaya hindi mo naman maaalis sa kanila na samahan si Senator Estrada, no? Oo. So, maraming human relationship na pumapasok dun sa nangyari kahapon. Ako lang, nag-a-appeal ako sa kanila dahil CNJ adjournment na. Itong last 2 session days, napakahalaga. Ngayon, kung it's the way of the institution to show indignation, marami naman pamamaraan. At sa tingin ko, napaka-importante na mag-usap-usap sila. Lest ang media headlines, mag-usap sila. Kasi sayang itong last 2 sessions. Oo. Balita nga daw, di ba? Tama po ba? May balita po na hanggang Wednesday hindi na sila na wala na mag-a-appear. pong appearance. Ayan. Ma'am, ito na nga po na pag-uusapan po natin yung pag-aresto kay Senator Jinggoy. Hindi naman po siya yung first na high-profile case na inaresto po na senadora. Pero ano po yung pagkakaiba po nitong pag-aaresto sa kanya? Because now, like as you said po, as an act of indignation, mismong si SP Cayetano po nagsasabi, have some institutional respect. So sa isa pong demokrasya po ba, using po the arrest of Senator Jinggoy yesterday, saan po talaga kailangang iguhit ang linya sa pagitan naman po ng institutional respect at sa pagpapatupad po ng batas? Alam mo, Ricky, nasa saligang batas yun na during sessions, mahirap ka mag-affect ng arrest. Since last 2 days na lang naman, di ba? While Congress is in session, they are protected. They should perform their jobs. Unfortunately, pumasok sa loob, dumating na ang CIDG, nagkaroon ng confrontation doon, nagkaroon ng angilan. Very emotional lang lahat. Kasi nga, may session Respetuhin mo yung institusyon, huwag kang pumasok doon, di ba? Makipag-coordinate ka sa Senate President, makipag-coordinate ka sa Sergeant at Arms. Yun rin lang naman yung naging kaso nung nagkaguluhan nung May 26 or was it May 11 nang pumasok diyan yung NBI. So mahirap, dapat yan true leaders. Wala namang, sa tingin ko itong administrasyon na to, walang way of calling each other. They hindi nag-build ng harmonious relationship with the Senate. Parang House of Representatives lang, madaling kausapin, madaling Pagdating mo sa Senado, dun sa 4 na Senate President, mukhang wala namang nakikitaan tayong effort, no? Previous administration, meron silang congressional days, executive, di ba? Meron silang informal meetings. Parang yun nakalimutan na along the way na napakahirap nakikita natin dyan sa pinapakita nyo, no? Yung CIDG nandyan, full force sila, nandyan si Secretary. At in fairness to Senator Estrada, he showed respect to institutions too. Pwede namang hindi siya sumama. Pwede na tapusin muna natin ang session. Pero sumama siya. And again, nung nag-file siya ng bail, that is a respect to the court. Tama. Despite of the colored and checkered years of Senator Estrada, makikita mo when it comes to the court, malaki ang respeto niya. Hindi niya dinedma, no? Yung pag-bail, yung pag-bail pa lang is a sign of respect na.
sorry. Yung nangyayari ngayon sa Senado, no? Anong nakikita ninyong magiging implication nito or effect nito dun sa kasi nahaharap din sila sa pag-convene as impeachment court dun sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Anong nakikita ninyo para magiging epekto po nito? Well, alam mo, Ms. Weng, napakahirap niyan kasi right now, 11-11 sila. So they really need each other to work things out as an impeachment court. Unless we will see Senator De La Rosa physically appearing. Kasi hindi naman natuloy yung amendment of the rules. So kung nadating si Senator De La Rosa, that will be 12-11. Then the majority, very thin majority can open. So napakahalaga yon kasi maaantala yan. Ang hindi maaantala yung blue ribbon kasi naibas yung notice of hearing. Under the rules ng Senado, kailangan may 1 day before the actual hearing. They came up with the invitation yesterday, so that's like practically 3 days before June 4. And ang sense ko, yun ang chess move ng majority. No. Alsin nyo ako, itutuloy namin itong blue ribbon kahit anong mangyari. So, kung hindi magkakaroon ng session mamaya at bukas, all eyes will be on the blue ribbon. Ngayon, kung magkakaroon ng another arrest, na ang nababalitaan ko, there'll be another, medyo dahan-dahan sila kasi nasa precipice na tayo Kumbaga sa bundok, nandun na tayo sa tip. Pag nag-arrest pa sila uli, baka tipping point yun. Ayaw nating magkagulo dahil ang ekonomiya natin talagang sasadsad. An inflation of 7.8. Ang sabi nung iba, informally, we're already at 10%. Oo nga daw. Napakahirap para sa ordinaryong Pilipino yung mangyayari yon. So, yung pag-arrest, kasi may mga balita na ilan yung i-arrest dyan, no? Sana hindi ma-effect yun at we learn a lesson from what happened to Senator Estrada. Mahirap yun kasi baka taong bayan na lumabas. Yun na nga. Pwede po bang may maghingi ng clarification sa third body, yung Supreme Court? Pwede bang mag-intervene ang Supreme Court dito in any case na may humingi ng payo kung ano ba ang, kasi parang may impasse po sa ngayon, di ba, Prof? Oo, Ms. Weng, baka ang desisyon ng Supreme Court hindi justiciable issue, baka political yan. Usually, pag political, hindi sila nakikialam. Pero that is a recourse. That is a recourse, certainly, but it depends on how the pleading is drafted. Kasi baka ayaw nila makialam dyan. Yung inter-branch courtesy as well as political ba yan o justiciable issue? Kasi it's really getting frustrating na, Prof, Ms. Weng, talaga hindi na natin alam tayo mga ordinaryo mamamayan, na ba, kawawa naman tayo, di ba? Parang, ito nasilip po na nga po, 6 billion pesos a year ang pondo po ng Senado. So every day na wala pong sesyon, ay ninanakawan din nila ang taong bayan po na magkaroon po tayo ng mga batas, ng mga programa, mga proyekto. Kaya po, dapat talaga ay magkaroon na ng, kumbaga, tigilan itong bangayan. Kasi nga sabi po namin ni Ms. Weng kanina, parang ang dami nilang mas importanteng trabaho at mandatong kailangang gawin. So everything else po ngayon na nangyayari, mamalu, talagang parang noise. Parang it's a noise lang, kumbaga, sa ating sistema. Ricky, at napalitaan ko, alam mo yan, alam ninyong dalawa na pag malapit na ang CNG adjournment, ang dami diyang log rolling, ang dami mga bills na pinapasa.
May mga important legislations na yung dating majority ang namuno na hindi naman rinimand uli sa committee at pinag-uusapan na sa plenaryo, kailangan mapasa. Yan maaantala. So, pag naantala ang impeachment, malaking bagay ang nagiging problema, no? Hindi ko alam kung yun ang plano, pero certainly, yung Blue Ribbon, marami ring taong gustong malaman ano ba talaga ang nangyari dyan. So, siguro nag-uumpugan ba itong mga ating mga issues, no? At tao lang naman itong 24 senators, very emotional, very charged ang atmosphere sa Senado. Hindi ko yun nararamdaman na katulad dati. Pagpasok mo, nagbibiruan sila, nagkakamayan. Ito Ngayon, talagang parang pagpasok, uupo na lang eh. Parang mga bata eh. Di ba? Parang mga, talo pa yung mga bata sa mga playground eh. Na, ito, aking lugar ko to. Majority ako, minority ako, turf ko to. Di ba? Parang kakaiba nga po. Ito po ma'am, dahil nga nabanggit po ni Ms. Weng, kung pwede po magkaroon po ng say kahit paano ang Supreme Court. Naalala ko lang din po, dahil narinig ko rin po sa isang pahayag naman po ni Pangulong Marcos Jr., na ayaw niya makialam dahil daw baka mabigyan pa ng ibang kulay o baka magka pa ng ibang interpretasyon. Kasi pag kinausap niya yung majority o yung minority, baka sabihin nakikialam siya sa independence naman po ng Senado. If po the President po will seek your advice, ma'am, dahil po talaga lahat po kami ay gulong-gulo na, ano po yung the best way na makatulong po ang Presidente? Or tama po ba yung ginagawa niya na labas ako dyan? Kasi po, di ba, senador din siya dati. Kaibigan niya po lahat yan. Kaibigan din po niya lahat yung mga senador na ngayon. Oo. True. Mahirap na hindi ka makialam. Kasi nakikialam sila as it is. No? Whether that's the president or the wife or some oligarchs calling members, no? That's an open book. Ang hindi lang natin alam sino yung mga tumatawag at bakit tumatawag, no? Sa akin, ang dami ng political noise, ang dami ng nasisirang institusyon. Ang taong bayan nanonood na lamang, nawawalan ng pera na kontribusyon ng taxes nila. Siguro dapat mag-usap-usap sila. Alam mo yung sentimento na hati tayo, akin yan, dito kayo. Nangyayari rin sa House of Representatives. Kagabi meron akong kasamang mga legislators, ilan na bumoto ng no to impeachment, no? Nasabi sa akin in passing, alam mo ma'am, magkakape lang kami sa lounge, sinabihan kami, bakit nandito kayo? Ay, grabe. Hindi maganda dahil ang tradisyon natin sa Kongreso is collegial. Oo. Deliberative and collegial. Pag sinabi mong deliberative, talagang may consensus building. Para mo markahan ng isa, parang yung mga Hudyo, no, may Star of Bethlehem, no? Mamarkahan mo sila, you cannot do this, you cannot do that. Nakakalungkot na marinig yon. At nakakalungkot na yung 25 na tumayo at nag-no, ay talagang being dealt with. Hindi lang natin siguro na they're not making it public para hindi nga pag-initan, pero ganun ang pakiramdam nila. At ganun ang pakiramdam rin siguro ng mga lalagay sa alanganin sa mga senador. And it all boils down to the president wanting control. So, itong problemang ito, I don't know if he can help because certainly the intervention came from them. So, napakahirap dahil meron na nga mga dating mga senador na nakikialam na eh. At sinabi ko nga, huwag na kayo makialam dahil kayo naman retired na. Pero nakikialam sila just to save the institution.
mahalaga kasi ang institusyon dito sa administrasyon na ito, ang institusyon sira Kaya ang taong bayan talagang pinipilit na manood at nakikita mo ang reaction nila in every politician who has a meta page. You will see your constituents saying their piece. Galit ang taong bayan. So, siguro iberin nyo muna yung inyong pride, iberin nyo muna yung inyong ego, mag-usap, at mag-agree kayo. Ang minimum yan, gusto namin ang flood control, malaman ng bayan. Ang minimum yan, magkakaroon ng hearing sa impeachment. At yan, nalabas na yung calendar. Di ba? So, ang minimum yan, uutang ba tayo? Ang minimum yan, anong taxes ang babawasan natin para maramdaman ni Juan de la Cruz na nakakatulong tayo? So, itong mga bagay na ito, that is the burden of leadership. Kayo yung hinalal. So, sana merong magmatanda. Namimiss natin yung the likes of Salonga, Neftali Gonzales, di ba? Kahit si JPE. Yun na nga, very... Diba? Statesman talaga po sila, no? Kahit na si Miriam Defensor, statesman pa rin po siya, di ba? Yun yung mga panahon na talagang you will respect the institution kasi respectable po yung mga nasa institusyon. Di ba, ma'am? Ma'am Malumi, nakikita ba kayo na parang... Oo, na parang somehow mag-raise dun sa challenge na, sige, i-redeem naman. I-redeem naman yung Senado. Meron po bang personalidad na sa tingin niyo po ay maaasahan kahit pa paano ay umupo nga tayo dito para magkasundo tayo kasi ang nangyayari naapektuhan na ang buong sistema. Right now, wala ako nakikita kasi klarado na yung hati sa lupa klarado na yung mark sa sand na dito ako, dyan ka, ito ang issue ko, ito ang issue nyo. At nagkasamaan na ng loob dahil sa mga masasakit na salitang nabitawan. Alam mo, naalala ko nung 8th Senate, si Senator Erap Estrada, yan parati ang nagbe-break ng impasse parating nagjo-joke. Pag may problema, magjo-joke yan. O tapos magtatawanan sila. O talagang si Erap kung ano-ano sinasabi. Pero that breaks the ice. Baka si Dito Lapid po ngayon. Kasi tandaan niyo, siya lang po nakapagpatawa. Alam mo, yung nagulat rin ako at tumayo siya at nagsalita siya ng ganon. Alam mo, minsan yung tahimik na nag-o-obserba, baka naman pwede. Di ba? Pwede. Wala kasi akong nakikitaan na medyo isa-set aside yung kanyang linya Ayun dahil masyado nang maaanghang, no? Yung dating mga peacemakers. Katulad ni Win Gatchalian. Si Win, peace ko niyan Hindi, makita mo naman siya sa finance kung paano mag-chair. Pero dahil inangat siya as potential Senate President, nakulayan na lahat ng desisyon niya. Nabahiran na, diba? Samantalang yan, magaling yan pare, wag na tayo magganyan. Diba? Si Joel dati ganyan, pero dahil nga may kaso rin siya at saka masyado ng pinag-iinitan, napakahirap. Wala kang matulak kapigin na pwedeng maging peacemaker. Yun lang. Di bali po. Naku, Ma'am Malu. Siguro si Senator Loren, baka pwede. Kasi yun nga lang, very emotional rin dahil nakikiyak daw. Pero ma'am, tama ka, no? Dahil si Senator Loren, nakita ko whether or not you're minority or majority, may pagmamahal po at respeto sa kanya. Naku, Ma'am Malu,
napakakulang po talaga ng oras kapag kayo po ay aming kausap. Kaya po, naku, ang dami pa natin pong aabangan ngayong linggo. Sana po ay matuloy na itong flood control probe na talaga namang inaabangan po ng taong bayan, lalo na tag-ulan na naman ngayon. Tapos itong impeachment trial po ni VP, na kahit po si VP Sara and her team are excited na po na matuloy ito para na magkaroon makita yung due process at ang mga ebidensya. Kaya sana po ay samahan niyo po rin kami, Ma'am Malu. At sana po minsan naman nandito ka naman kasama po namin, masasarap po yung ating usapan by that time. Baka hindi na, overtime na mo, tayo. isang beses ay pupunta dyan. Sige, Ma'am Malu, maraming salamat po at mabuhay po kayo, Ma'am. Thank you so much po. Salamat, Miss Weng. Salamat, Ricky. Maraming Thank you, salamat ma'am. sa inyong lahat. At mamaya naman po ay makakausap po natin si Ryan Andrew Doña, Rose Ann Cesar, Christopher Tumamak Jr. sa pagbabalik po ng ASBN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASBN. Time check, it's now 9:40 in the morning. ASBN pa rin po at kasama na po natin ang ating naman talaga pride and joy. Dahil imagine, may young astrophysicist po tayo. Kasama po natin si Ryan Andrew Doña, Rose Ann Cesar at Christopher Tumamak Jr. Hello, good morning. Morning din po. Morning po. Oh, good morning ang kawing. Oh, Welcome sa astrophysicist natin. ASBN. Ako. Oh, di ba? Kwentuhan niyo naman kami. Di ba parang parang nakaka-nosebleed. Number one, astrophysicists kayo, di ba? Is this always your dream, maging astrophysicists? Teka lang, ano muna siguro sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay? Yung ibang alam nila, astronomy, iba astrology, iba physics. Ano ba yung astrophysicist? Kaya yan, astrophysicist. Ayun, so ang astrophysics po is basically, so as you mentioned, we have astronomy, astrology, and astrophysics. So ang astronomy po, it's mostly observation ng other heavenly bodies natin like planets, stars, and other galaxies. When it comes to astrophysics, dyan na po pumapasok yung, so if astronomy is more on observations, ang astrophysics naman po is more on explaining ng kung paano gumagana yung mga bagay-bagay sa space, no? And then, ang astrology naman po, it's something that we call a pseudoscience. Basically, So not real? It's not real po na science since, ayun, yung mga horoscope, ayun. So, kung paano makaka-apekto yung alignment ng planet sa kapalaran ng isang tao. So, it's a pseudoscience po ang astrology. Okay. And then astrophysics is a combination. It's an observation. Tama? It's basically observation and basically computations and math if you can put it if we will put it that way. Oh, okay. Ito na po yung legit talaga. Hindi na ito mga, para kumbaga sa news, hindi siya fake news. Ito Hindi yung siya. real science. O kwentuhan niyo naman kami kasi kahapon po, kung maalala niyo kami. Naibalita namin kayo Yes, feature namin kayo. Sabi namin ni Kawing, naku, dapat maimbitahan namin kayo para makapagbigay inspirasyon kayo. Kwentuhan niyo naman kami, ano ba ito sinalihan yung contest na to? So yung Si Chris sinalihan naman, po naming competition is the Asian Tri Zero G 2025. So isa po itong competition na hinost ng Japan Aerospace Exploration Agency. Tapos nung ang ginagawa po nila ay nagko-call po sila ng experiment proposals sa mga bansa sa Asia Pacific region. So kasama po ang Pilipinas doon at sa good news po, kami pong nanalo at isa po kami sa naging finalist ng 11 na experiments na tinanggap ng JAXA na gagawin sa ISS, sa outer space. Talaga, galing. And then Rose, ano ba to? Ano ba itong gyro? Ayaw ko magkamali. Gyroscope experiment. Ito yung winning experiment nyo, di ba? Yes, so what is a gyroscope experiment? So, yung gyroscope po is based siya sa gyroscope na device natin yan. So, yung gyroscope po is para siyang trompon na kapag umiikot po, habang umiikot siya is nagsistay lang siya sa axis. So, hindi, habang umiikot po siya is lang po siya, like hindi siya ganun. tumutumba, ganon. And yung na-inspired po kami na gawin yung double gyroscope experiment namin dahil nung pagkakita po namin sa sa device na to is naisip po namin, what if po is pagdugtungin namin yung dalawang gyroscope na kung ano po yung magiging behavior niya sa space and kung ano po yung malalaman natin sa sa difference or sa similarities ng behavior ng umiikot ng mga bagay sa outer space and dito po sa Earth. Okay. Ayan, medyo
pagpapakinggan kasi natin, parang nosebleed talaga siya. No? Pero ano yung significance nito? Ayun, so, ang gyroscopes po is basically ginagamit siya ng mga spacecraft natin to maintain their orientation. And another importance nito is yung mga gyroscopes ay, so yung mga spacecraft natin is meron silang fuel and energy. And limited lang yung fuel and energy po nila na yun. Pero ang ginagawa po kasi ng gyroscope is, let's say, gusto natin baguhin yung orientation ng spacecraft even by just a tiny bit. If gagamit pa po kasi tayo ng fuel doon, or ng fuel or ng energy, it will be, kumbaga ba, parang masasayang kasi sobrang liit lang po nung babaguhin sa orientation niya. So, we use gyroscopes para po i-adjust yung orientation without without the need of fuel and energy. Kasi kapag uulit-ulitin po natin, nagagamit tayo ng fuel and energy sa mga micro-adjustments, hindi po siya sustainable in the long run dun sa mission or ng spacecraft. Nabawasan ba yung nosebleed mo, Kaweng? Hindi. Pero anong nag-inspire sa inyo para, sabi nga, pasukin itong larangan na ito? Na-inspire ba kayo? Is it your school, yung RTU ba, yung nagbigay sa inyo ng daan para at oportunidad na makasama? Or mula bata kayo, di magkakaibigan kayo, di ba? Talagang trip nyo na talaga dati pa na na magtingin ng mga space satellites, mga ganyan, na manood kayo ng mga sci-fi movies. Ano ba talaga yung naging inspire sa inyo, nag-motivate sa inyo? Ayun, so actually, so yung RTU basically, dun po kami nagkita-kitang tatlo, and then that's basically what brought the three of us together. Pero actually, kaming tatlo is, we came from different backgrounds and different interests. So personally, when I was a child, gusto ko talaga maging meteorologist. Wow! Wow. Pero kasi, since ang Pilipinas is laging dinadaanan ng bagyo. So that was my dream back then. Galing Meteorologist. Pero since there's this research group dun po sa university namin na nahatak po ako, and ayun, napunta na po ako sa astrophysics. What about si Chris? Sa akin naman po, ang totoo ko talagang pangarap ay maging orbital analyst and more focus sa space science technology. Pero dahil nga po, after ng mga researches, mga competitions, conferences, medyo nag-shift na po yung, kumbaga yung priority ko sa program namin na BS Astronomy. So, nag-shift na po ako sa BS Astronomy major in astrophysics. Wow. What about Rose? Paano ka na-inspire? Sa akin naman po, sobrang layo po nung gusto kong gawin nung bata ko. Actually, dapat po ang magiging course core career ko is maging chef po ako. Wow! Tapos po, hanggang sa lumaki-laki na po ako, doon ko po na-realize na parang ang saya po or ang ganda tingnan ng ating kalawakan, ganyan. Talaga? Yes So, po. mahilig kayo sa mga limbawa kapag may mga stargazing, ganyan, di ba? Yes po. Nagka-blue moon tayo nung isang gabi. Ayun, so pinanood ko rin yung blue moon. Oo. Maulap po eh. Maulap. May habagat kasi, may ulan kasi. Ayan, so siguro ito na lang ang importansya nito siguro din natin. How do you think magkakaroon ba ng kahit paano ng importansya siguro yung inyong pag-aaral sa siguro sabi natin, tayo, sabi nga ng mami ko, ng parents ko, dream big, di ba? Mag-dream big ka. Mayroon ba ito magiging impact, for example, sa space studies, for example? Yung inyong naging experiment, do you think magagamit din siya sa space research? Actually po, itong pagsali namin sa competition na ATCG, nagsimula po siya dahil may ginagawa po talaga kaming research about sa behavior ng oscillator sa microgravity. So dahil gusto po namin i-validate yung gusto namin patunayan sa research na yun, sumali po kami sa competition na ito. Na-validate nyo naman? Hindi pa po actually tapos yung competition dahil pagka-conduct po nung experiments namin sa outer space, nakuha po namin yung results, kailangan po namin i-present pa po yun sa susunod pa pong event ng JAXA. So meron pa pala, may kasunod pa. Oo. Naku, alam niyo ba talaga kami ay very, very proud sa inyo. Gusto namin ma-inspire ninyo yung mga kabataan ngayon na pwede pala tayo mag-dream na maging astronaut. May pangarap ba kayo maging astronaut, for example? Sige ako muna. Ayun. So, ang iba po kasi ang
astronomy sa pagiging astronaut. So ang astronomy is, ayun, it's a common misconception ng public. Basically, ang astronomy is the study of celestial bodies, Celestial like bodies. yung stars, galaxies, planets. Ang astronaut naman po is sila yung nagko-conduct ng yung mga spacewalks, mga missions po essentially. And drastically different po yung qualifications. Since Malay mo. Malay nyo, di ba? You'll never know. Si Katy Perry nga, wala namang background, pero bigyan naging astronaut, di ba? But anyway, Kaweng, meron ka pa bang ano sa kanila? Hindi. Yun lang, parang paano nyo i-inspire or yung mga kabataan natin ngayon? Kasi parang ang gusto ng iba, ng mga kabataan ngayon, is kumbaga hindi nila nakukuha or sabihin natin parang ay mahirap yan, science yan o kaya mga ganito. Paano natin sila i-inspire para pumasok din sa ganitong larangan? Kasi kailangan ng bansa natin na mas dumami pa yung mga scientists natin eh. Baka sabihin lang, ang gastos, mahal. Di ba? Magastos ba? ano ba? Hindi naman po, hindi naman po. Hindi naman. Sige, So, Rose. ayun po, sa mga kabataan natin, like, yes po, mahirap po ang science and math field, pero kung pagpupursigihin po natin yung ating, yung pangarap natin or yung, kung mag-work hard po tayo sa mga ginagawa natin sa buhay is makakamit din po natin yung mga bagay na gusto natin gawin. Ganun. Since wala naman po talagang bagay na madali sa umpisa lang. Lahat po ng bagay is pinaghihirapan natin. Kaya magpursige lang po tayo na na pagbutihin yung pag-aaral natin, yung mga ginagawa natin sa buhay, and we will succeed in life in the end. Ganun. Naman. Ako nga inspired bigla. Mamaya magano'n lang ako, mag-google ako. Paano ba mag-apply? Oh, speaking of, halimbawa ako'y nakikinig ngayon na na-inspire nyo rin ako, di ba? Meron ba mga programa kayong alam na pwede namin i-check? For example, para lang siguro matry lang. Kung para sa amin ba itong scientific field na pinasok nyo din? Ayun, so in terms of program, in terms of higher education, we have 2 universities that are offering the bachelor's degree in astronomy. So we have RTU, Rizal Technological University, and New Era University. Oo, Dito lang ang kapitbahay meron. Oo. And then, excited kami sa and then aside from that, for the masses naman po, there are a lot of people, there are a lot of organizations that do outreach activities, public lectures, and free telescope viewings na, it's usually nasa park or maybe nasa library. But marami pong organizations, not only in the metro but even in provinces, that they conduct these activities to bring basically to increase the interest of the public in the field of astronomy and space sciences. Marami na ba kayo? Nakakala mo, marami na ba kayo na sa tingin nyo sa inyong community or sa inyong grupo na into astrophysics? Actually po, ang community ng astronomy sa Pilipinas ay sobrang liit po. Halos magkakakilala na po kaming lahat. Ilan kayo, 5? Kahit yung mga nasa taga Cebu po, nasa Bantang Visayas, Mindanao, magkakakilala na rin po kami. Pero at least maganda rin yun dahil at least nakakapagpalitan kayo ng inyong mga kaalaman, mga experiences ninyo. Diba? Siguro, I think this is a very good avenue also for you guys, na siguro humingi naman ng suporta. Anong klaseng suporta sa tingin nyo? Kasi I'm sure, di ba, since you joined the Japan competition, nakita niyo kung anong klaseng suporta yung gobyerno na meron sila for the Japanese students. Also, with the other international students na nakalaban ninyo, di ba? Sa tingin nyo, halimbawa, kung nakikinig po sa atin ngayon, ang ating gobyerno, anong magandang suporta ang pwede na ibigay sa inyong community? Dahil, for me, talagang kayo ang future eh. There's no way to go but up. Di ba? So, nakikinig po sila sa atin. Ayun, so in terms of support na pwedeng bigay ng government natin, definitely sa funds, since a lot of research institutions natin sa bansa that are focusing on astronomy and space sciences, the most common sentiments of the people I've talked to is wala talagang funding, since hindi naman po sa nagmamasama, pero it's not in the top priority ng government natin, ang astronomy and space science. So definitely monetary funding from the government. What about you? Mayroon ka ba maidadagdag pa?
Ang sa tingin ko po, dapat rin sigurong bigyan ng spotlight ang astronomy community sa bansa natin dahil hindi po talaga siya napagtutuunan ng pansin dahil ang nasa isip ng mga tao ay wala naman itong maitutulong sa buhay natin, wala naman siyang mayambag sa buhay natin. So, hindi lang po yun nagtatapos doon dahil yung astronomy po, ito po yung kumbaga pinaka-old na practice ng science. Ay, oo. Dahil simula pa po sa mga sinaunang tao. Egypt pa dati. Nag-conduct na po Oo, sila oo. ng stargazing. So may astronomy na po na. So ito po talaga yung pinaka-old na practice. At saka di ba marami dyan, from astronomy, marami naging basihan yan for other sciences, branches of sciences like mathematics, di ba? Dahil dyan sa movement of the planetary heavenly Maganda ba ang bodies. job Yan. opportunities after you graduated? May maganda bang opportunities dito sa Pilipinas para sa mga astrophysics or graduate? Actually po, ang job opportunities lang po dito sa Pilipinas for astrophysicist is sobrang limited lang po. Ang choice lang po is maging professor, researcher, or pwede rin po magtrabaho sa Philippine Space Agencies. Kaya for now po, ang ang opportunities na marami is sa ibang bansa po abroad, talaga. ano? Kakalungkot naman yan kasi kaya nga nakikita na natin Baka dito. sa NASA namin kayo makita Brain. Ay, tatlo. ang panalangin ko ay makapag-nasa kayo Oo. kung habang maliit pang oportunidad dito. Or magkaroon na tayo ng sarili nating Meron naman diba? po, kaya lang hindi pa masyadong nabibigyan ng pondo yung Philippine Space Agency, di ba? Pero ayan, ang panganalangin po natin ay talagang magtagumpay kayo. At good luck and congratulations. Siguro, imbitahan niyo lahat ng taga-subaybay natin na suportahan kung meron bang kailangan ng support para talaga ma-sure win pa kayo dito sa competition na pinasok ninyo. Sa susunod, Oo. may kasunod pa pala yan eh. Oo, meron ba? Meron bang voting yan? Alam ng mga Pinoy, di ba? Miss Universe nga, lagi tayo number 1. Meron ba silang pwede maibigay na suporta sa inyo? Or panalangin na lang for now? Actually po yung susunod na parte pa po nung competition ay sa amin na lang po yung wala na pong mga voting or anything. Pero ang sa tingin pong pwedeng maging suporta ng mga sambayanan sa mga estudyante po na gusto o nagbabalak na mag-pursue ng career sa BS Astronomy. Dahil open rin po ang application sa university po namin. So kung yung mga anak nyo po ay may pangarap po na gusto mag-pursue ng astronomy, supportahan niyo po sila. Ayun ako, very well said. And we are wishing you the best. At pagka panalo nyo, balik kayo dito, ha? Para i-flex naman natin ang inyong trophy. Feeling ko, ang maganda yan, feeling ko ang trophy po nila ay parang planeta. Oo, tsaka congratulations din sa mga parents ninyo. Oo, ayan. At kaya maraming salamat po, Ryan, Rose, and Chris. Christopher. Ayan. Sa uulitin. At ASPN pa rin po. Our time check now is 9:57 in the morning. Magbabalik pa rin po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN pa rin po. It's now 9:58 in the morning. And this time check is brought to you by King's Herbal. At bilang mga Pilipino po, masipag tayo, matiisin at inuuna natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami ng ating mga responsibilidad, madalas na kalilimutan nating alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness and vitality ng katawan. At bilang pasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 million pesos pong pasalamat promo ang King's Herbal Plus kung saan pwede kayo manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sagla. Hatid ay pag-asa at saya. Kaya ang saya-saya po ngayon, di ba? Kahit na marami pong drama, ayan. Happy birthday pa rin sa ating kaibigan po na si Ninang Zenny Dasmariñas dyan sa Iligan City. Pagbati po mula kina Kaden at Chini Pobre. Batiin na din natin ang mga
nurse dyan sa dialysis center ng New Era General Hospital. Ah, di ba? Hindi lang ako lolit-solis na may listahan. Kaya Oo. si Kaweng mas magaling. Memorize na niya. At syempre, Kaweng, mayroon pa paalala. Dito po sa ASPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ng paghahanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat isyong napapanahon, parte kayo ng diskusyon. At tandaan po, ang buhay ay hindi patagalan, kundi pasarapan. Kaya sulitin mo, tawanan ng problema. Ang dami nating problema, kaya tawa lang po ng tawa. Mag-food trip, gumala at gumawa ng mga alaala. At magkita-kita pa rin po tayo bukas sa Ano sa palagay nyo? Susunod na po ang Kada Umaga Girls at mamayang alas 9:30 ng gabi, Mata ng Aga International Islam sa 9:25. Happy Tuesday, Kaweng! Happy Tuesday!